Wakshis! Welcome sa aking YouTube channel. Ang mga video na mapapanood nyo dito ay gawa ng aking mga mag-aaral mula sa Grade 10 Section San. Ito ang magsisilbing kanilang mga performance task. Ang bawat kabanata ng El Filibusterismo ay gagawa nila ng video lesson. At sana ay marami kayong matutunan. Kaya naman, enjoy watching at huwag nyo na rin kalimutang i-like, subscribe ang aking channel. Thank you! Kabanatang 8 ng El Filibusterismo na pinamagatang Maligayang Pasko. Nang imulat ni Huli ang kanyang namabagang mata, bunga ng pag-iyak, nakita niyang madilim pa sa kabahayan. Nagtitilaukan ng mga manok. Ngunit ang kanyang unang nagunita ay ang paghihimala ng berhen. Dali-dali niyang inangat ang berhen at nagpapakasakaling nagmilagro ito at ibinigay ang hinihingi niyang 250 piso. Subalit, sa halip na pera ay sulat ng amang humihingi ng pantubos ang kanyang nakita. Inaliw na lamang ang sarili. Sinabing malapit lamang naman ang bahay ni Hermana Penchang kaya't maaari pa rin siyang makauwi tuwing makalawa. Maaari naman siyang dalawin ng nuno kung ibig nito at kung tungkol naman kay Basilio. Matagal na niyang alam na ang kanyang ama ay nasa masamang kalagayan. Katunayan, madalas nitong sabihin sa kanya, "Kapag ako'y ganap ng doktor at tayo ay makasal, hindi na kakailanganin ng iyong ama ang kanyang bukirin." Nakatatawa, bakit ako umiyak ng umiyak? Nawika niya sa sarili habang nagbabalot ng damit. Nakita niya ang kanyang relikaryo at inilapit sa kanyang bibig at ito'y hinalikan. Pagkatapos ay nagmamadaling pinunasan ang bibig sa takot na mahawa sa ketunging nagbigay nito kay Basilio. Ang relikaryo ay puno ng esmeralda at diamante. Kapag siya ay nagkaketong, ito na ang magiging katapusan ng kanyang mga pangarap. Nagtungo siya sa kusina at nagluto ng agahan. Napansin niya ang kanyang ingkong ay tahimik na pinagmamasdan ang kanyang kilos. Nagmano siya rito at kip-kip ang tampipi ng damit na nagpaalam. Walang imik na benendisyonan siya nito. Bago umalis ay pinagbiling sakaling dumating ang amay sabihing napasok siya sa kolehiyo. Matututo rin siya ng Kastila sapagkat ang amo niya ay marunong magsalita ng wikang Kastila. Kaladkad ang tsinelas na nanaog ng bahay. Malayo-layo na siya nang maisipang lingunin ang iniwang bahay. Napaupo siya sa isang buwal ng kahoy at umiyak ito ng umiyak. Mataas na ang araw nang manungaw si Tandang Selo. Pinanood niya ang mga nagdaraan na suot ang kanyang pamistang damit patungo sa simbahan. Halos lahat sa kanila ay may hawak o kaya ay kargang bata. Para sa mga matatanda, ang Pasko sa Pilipinas ay araw ng mga bata. Ngunit para sa mga bata ay nakatatakot ang araw ng Pasko. Maagang maaga pa ay ginigising na sila. Binibihisan ng magarang damit at sapatos at sa munting kilos na di maayos ay nakatitikim sila ng maliit na kurot o kaya nakakagalitan. Dinadala sila ng mga magulang sa mga kamag-anak na nag-aabot sa kanila ng pera na pagkara ay kinukuha ng kanilang mga magulang at di na nila malaman kung saan ito napunta. Ang tanging nakukuha nila kung Pasko ay ang makagalitan at ang saktan ng tiyan dahil sa sobrang pagkain na matamis na pinapakain sa kanila sa bawat bahay. Lalong malungkot si Tandang Selo na magdaan ang mga kaibigan na wala man lamang siyang naiabot na aginaldo. Gayon din, umalis si Huli na di siya nabati ng maligayang Pasko. Nang dumating ang mga kamag-anak na kasama ay mga bata, ay nagulumihanan si Tandang Selo dahil hindi siya makapagbigkas ni isang salita. Kahit anong pilit ay walang marinig ang kanyang mga kaharap kundi piyok na tinig. Gayon na lamang ang pagkagulat ng lahat. Napasigaw ang mga babae na napipina si Tandang Selo. Ngayon na natapos na natin pag-aralan ang Kabanata 8 ng El Filibusterismo na Maligayang Pasko, sagutin niyo naman ang mga katanungan tungkol sa mga natutunan ninyo. Bilang una, ano ang unang pumasok sa isipan ni Huli nang magising? Bilang pangalawa, paano
pinagagaan ni Huli ang paghihiwalay nilang maglolo. Bilang pangatlo, ayon sa matatanda, para kanino ang araw ng Pasko? Bakit? Bilang apat, ano ang nangyari kay Tandang Selo? Kapani-paniwala kaya ang ganito? Bilang lima at panghuling katanungan, bakit kaya pinagmagatang Maligayang Pasko ang kabanatang ito? At dahil natapos na ang Kabanata 8 ng El Filibusterismo, ay sana may natutunan kayo sa mga pinanood ninyo. Maraming salamat! 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니